Qian. Ah, Qian. Paano mo nagawang pumatay ng tao? Naglakas loob kang pumatay? Hindi ako. Siya mismo. Kuya Xiaochen. Huwag mong sisihin si Et Kian. Siya, mahal na mahal ka lang niya. Kuya Xiaochen. Xiaochen, hindi talaga ako ang may gawa kanina. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Magdadahilan ka pa? Napakabait ni Menyao. Napakalambing. Bakit pati siya sinasaktan mo? Bakit? Sobrang dami nang nawalang dugo ng pasyente. Kailangan niya ng sali ng dugo. Gamitin ang dugo niya. O type ang dugo niya. Universal donor. Gaano karami? Kumuha kayo ng gaano man karami. Lu Xiaochen, kahit mamatay pa ako, hindi mo pa rin ako kayang mahalin kahit kaunti? Ano pa ang hinihintay ninyo? Nakakuha na ng 600 EK mula sa pasyente. Hindi na pwedeng kumuha pa. Huwag mo siyang pansinin. Malakas naman siya palagi. Lu Xiaochen, ang lupit mo. Gising ka na pala. Hindi ka pa rin namatay kahit ang dami ng dugo ang nakuha. Talagang ang matibay ka, parang salot na hindi mawala-wala. Ikaw, hindi ba dapat nasa ospital ka? Dahil naglakas loob kang magpanggap, alam mo syempre kung saan itutusok ang kusilyo para dumugo ng marami. Pero hindi ka mamamatay, di ba? Ikaw, hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Xiaochen? Ye Kian, ang inosente mo talaga. Si Kuya Xiaochen, hindi kanya pinaniniwalaan. Kapag naglambing lang ako ng kaunti, susunod na siya sa lahat ng gusto ko. Tungkol sa diborsyo, ano na ang desisyon mo kung hindi ka makikipagdiborsyo? Ang anak mo. Naglakas loob kang saktan ako. Sasakaling kita. Ye Qian. Ano na naman ang pinaggagawa mo? Kuya Xiaochen, huwag kang magalit. Ako ang may kasalanan sa pagiging madaldal. Ang sabi ko, pera lang ng pamilyang Lu ang habol niya. Kaya siya, Manahimik ka. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang dapat manahimik, di ba? May mali ba sa sinabi ni Menyao? Isa ka lang babaeng sakim sa pera. Hindi ako. Si An Mingyao ang nagplanong lahat. Gusto mo ng pera, di ba? Xiaoyang, magdala ka ng 1,000,000 piso. Xiaoyang, magdala ka ng 1,000,000 piso. Gusto mo ng pera, di ba? Lu Xiaochen, kunin mo ang pera mo. Huwag mo akong insultuhin gamit ang pera. Insulto? Ibibigay ko sa'yo lahat. Ang perang ito ay kabayaran sa pagkuha ng dugo para kay Menyao. Kunin mo. Masyado bang maliit? Kung gayon, hubarin mo ang damit mo. Baka sakaling madagdagan ko pa. Anong saysay ng pag-insulto sa akin ng ganito? Anong saysay? Bakit hindi mo na lang? Ako patayin? Say, ang galing. Ye Qian. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang sinabi mo. Hello? Binibini, masamang balita. Malapit nang mawala ang ginang. Ano? Paano nangyari yan? Uwi na ako agad. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Kian. Wala namang ginawa ang tito mo. Kian. Maniniwala ka sa tito mo, di ba? Kian. Ma, anong nangyari? Punta tayo sa ospital. Kian. Iwanan mo si Lu Xiaochen. Si Lu Xiaochen. Si Lu Xiaochen ang may gawa nito. Kian. Umalis ka. Umalis ka sa taong hindi ka mahal. Ma. Ma. Ye Qian. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang sinabi mo. Lu Xiaochen. Kaya pala ito ang tinatawag mong. Pagsisihan mo to ang sama ng puso mo. Ako. Buntis ako. Si Lu Xiaochen kaya niyang ipahamak ang nanay ko. Siguradong hindi siya magiging malambot sa bata. Bobby.
O protektahan ka ni Mama? Linfeng, Kianu yan? Bakit ka nandito? wala na akong nanay. Hindi pwedeng mapahamak ang baby. Dalhin mo ako palayo. Linfeng, pupunta muna ako sa ospital para sunduin si Xiaoxing. Tapos, susunod ako sa'yo para magkita tayo. Saj. Hello? Sino to? Magandang araw, Ginoo. Ang asawa ninyong si Ye Qianqian. Naaksidente kagabi. Hindi siya nailigtas. Pumunta po kayo sa ospital para pumirma. Ye Qianqian, ang galing mong umarte. Pati ospital, kasabwat mo pa. Luzong. Nandito ako para sa pamilyang Yi. Para kunin ang mga gamit ni Kianu yan. Nandito ako para sa pamilyang Yi. Para kunin ang mga gamit ni Kianu yan. Impossible. Hindi ito pwedeng mangyari. Nasaan si Qianqian? Nasaan si Qianqian? Narito siya. Hindi ba? Dinala ko na siya sa iyo? Hindi ito possible. Magkasabwat kayo. Niloloko nyo lang ako, di ba? Para isipin kong patay na si Qianqian. At para kayong dalawa ay magkasama ng masaya, di ba? Gaano ba kamalas si Kianu yan para magkaroon ng asawang tulad mo? Problema namin yan ni Qianqian. Wala kang karapatang makialam, labas ka. Gusto mong kunin ang mga gamit niya, di ba? Said. Hayaan mo siyang siya mismo ang kumuha. Kung ayaw mong kunin ko, hindi ko na kukunin. Pero may isang bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Bakit? Nagulat ka? Matagal na niyang gustong sabihin sa iyo. Pero ikaw, hindi ka kailanman naniwala. Hindi ba tama lang? Sa wakas, natupad ang gusto mo. Tuluyan na siyang nawala sa mundo mo. Hindi. Hindi siya mamamatay. Saan mo siya itinago? Sabihin mo, itinago mo ba siya sa pamilyang Ye? Umalis ka. Wala ng pamilyang Ying gayon. Hindi ba't ikaw ang nagpabagsak sa kanila? Ako ang nagpabagsak. Si Song Wei ay inaresto. Ang nanay ni Kianu yan, namatay sa atek sa puso. Hindi ba't lahat ng ito ay gawa mo? Ano ang sinasabi mo? Ang kanyang ina, namatay sa atake sa puso. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang alam. Ang sinabi mo kanina, ano ang ibig mong sabihin? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. May nangyari sa pamilya ni Kianu yan. Ang Yi Corporation nalugi. Ano? May sasabihin ako sa iyo. Hindi alam ni Lu Xiaochen ang pagkalugi ng Yi Corporation. Kaya sa tingin ko, si An Mengyao ang posibleng salarin. Pagkalabas pa lang, tumawag agad. Nagmamadaling magulat. Mukhang ang pagkakakilanlan ng kausap niya ay hindi ordinaryo. Ye Qianqian, kahit saan ka pa magtago, hahanapin pa rin kita. Kuya Xiaochen, nitong mga nakaraang araw, hindi ka ba maayos ang pakiramdam? Mengyao, binigay mo ba ang imbitasyon sa kasal kay Ye Qianqian? Ako ang nagbigay. Gusto ko lang siyang pukawin para maibalik mo si Ate Qianqian. Pero hindi lang siya nagseselos. Sinabi pa niya si Zhu Linfeng lang ang mahal niya. Tumahimik ka. Kuya Xiaochen, para kay Ate Qianqian, ang kamatayan ay kalayaan. Kasi, ang sakit na magmahal, pero hindi ka mahal pabalik. Lumabas ka. Hello, naayos ko na si Ye Qianqian. Ano na ang susunod nating gagawin?
Hello. Naayos ko na si Ye Qianqian. Ikaw ba talaga ang may gawa ng aksidenteng iyon? Ako ang gumawa. Hindi ba sinabi mo na paalisin si Ye Qianqian? Kaya ginawa ko lang. Bobo. Ang ibig kong sabihin sa umalis ay umalis siya kay Lu Xiaochen, hindi umalis sa mundo. May pagkakaiba ba doon? Basta, ang sinabi mo, nagawa ko na. Kailan mo ba ako gagawing ginanglo? Bahala ka sa buhay mo. Hello. Ye Qianqian, bakit lahat ng tao, lahat ay nasa tabi mo? Tito Linfeng. Oh, Jojo. Nga pala. Bakit hindi mo rin dinala si Fiaoxing? Masama ang kalusugan ni Xiaoxing. Hayaan mo siyang magpagaling sa M-Country. Kaya, sa pagbalik mo sa Rongcheng ngayon, para saan ito? Nabalitaan ko, sina Lu Xiaochen at Aming Yao ay mag-host ng engagement party ngayon. Bilang isang dating kakilala, syempre, kailangan ko silang bigyan ng regalo. Anming Yao, hindi mo siguro inakala na buhay pa ako, di ba? Mula ngayon, ibabalik ko sa iyo ng doble ang sakit na idinulot mo sa akin. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Salamat sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak. Sa pagdalo sa kabila ng inyong abalang schedule. Ano ang nangyayari dito? Kuya Xiaochen, ito ang aking larawan kasama ang aking ex-boyfriend. Hindi ko rin alam kung bakit lumabas ang larawang ito dito. Ang galing namang magbiro ni Binibining An. Ano ang pakialam mo? Ikaw si Ye Qianqian. Ang engagement ni Binibining An ay inayos ng pamilyang Lu. Hindi mo ba alam? Ibig sabihin, ang pamilyang Lu ang may gawa nito? Ikaw. Qianqian. Alam kong hindi ka patay. Qianqian, 5 taon kitang hinana. Alam kong hindi ka patay. Ginoong Lu, sinasaktan mo ako. Anong nangyayari dito? Hindi ba halata? Sa araw ng engagement, si Tsilu ay sumama sa ibang babae. Ginoong Lu, nagkakamali ka yatang tao. Hindi ako magkakamali. Hindi talaga ako ang sinasabi mong Qianqian na yan. Ginoong Lu, wag-usapan natin ito ng maayos. Kuya Xiaochen, engagement ceremony natin ngayon, di ba? Ginoong Lu, ang iyong nobya ay naghihintay pa rin sa iyo. Wala akong nobya. Ipinapahayag ko. Kinakansela ang engagement ceremony. Kuya Xiaochen, anong pinagsasabi mo? Malapit na tayong ikasal. Kung hindi dahil sa lolo, hindi ako mag-engage sa'yo. Ipinapahayag ko, kinakansela ang engagement ceremony. Dahil sa'yo to. Salamat, Ginoong Lu. Kuya Xiaochen, Ginoong Lu, mukhang hindi ako gustong nobya mo. Aalis na ako. Sandali. Kuya Xiaochen, huwag kang umalis. Ngayon ang ating engagement ceremony. Walang hiya ka. Paano mo may iwan si Menyao para habulin ang ibang babae? Ang mukha ng pamilyang Lu ay lubusan mong ipinahiya. Lolo, hindi siya iba. Maaring siya si Qianqian. Patay na si Qianqian. Hindi patay si Qianqian. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko nakita ang kanyang bangkay. Wala ring record ng cremation sa punerarya. Dahil lang ba dyan? Sa loob ng 5 taon, gabi-gabi kang naglalasing. Wala ka ng kahit kaunting bakas ng pinuno ng pamilyang Lu. Sa madaling salita, imposibleng mag-engage ako kay An Mengyao. Ikaw talaga. Lolo, mag-ingat po kayo sa kalusugan ninyo. Alis na ako. Ang babaeng lumitaw sa engagement party ngayon. Ipaalam mo sa akin ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto kong malaman kung sino ang ganoon katapang na magbalaklaban sa pamilyang Lu. Mommy. Jojo, ngayon sa kindergarten, masaya ka ba? Bakit hindi ka masaya? Sabing mga bata sa kindergarten. Sa Duoduo Rav ay will-chilled at walang daddy. Siyempre may daddy si Duoduo. Sa tuwing si Duoduo ay nasa panganib, ang daddy ay parang Superman na lalabas sa tabi ni Duoduo. Wow, Dr. Baran? Siyempre totoo yan.
Anak niya yan. Mama, Gusto ko yung cake na yon. sige, bibilhan ka ni Mama. Dito ka lang maghintay, okay? Okay. Ang laki na ng tao, paano mag-alaga ng bata? Bakit ganoon na lang ang pag-alala ni Sir sa isang bata? Wala, titingnan ko lang. Halika, bata, bigyan kita ng lobo. Salamat. Okay ka lang, baby? Pwede ka bang maging daddy ko? Ako ang gusto mong maging daddy. Sabi ni Mommy, kapag nasa panganib si Dodo, lalabas ang daddy na parang Superman. Jojo, hindi ba sinabi sa'yo ni Mama na huwag kang magpagalagala? Mommy, si daddy ang nagligtas sa akin. Dodo, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi siya ang tatay mo. Ah, si Emarlu pala. Salamat po, Emarlu, sa pagligtas sa anak ko. Walang anuman. Magpakilala tayo. Ako si Lu Xiaochen. Alam ko po na sa Rongcheng ay napakasikat kayo. Ano nga ba ang sinasabi ng mga tao sa Rongcheng? Sinasabi nilang mabilis at mahigpit kayo magdesisyon at matalino. Pero ngayong nakita ko kayo, sa tingin ko ay maramdamin kayo. Ako at si Kengkian, magkamukha ba talaga kami? Magkamukha nga kayo. Pero, hindi siya kasing ganda at kasing fashionable mo. Hindi rin siya marunong mag-ayos ng sarili. Nakakatuwa, may destiny nga. Malamang ay magkaibigan kayo ng malapit. Maganda ang samahan namin. Pero wala siya sa Rongcheng. Sayang naman. Kung may pagkakataon, gusto ko talagang makilala siya. Nagmamadali po ba kayong umuwi, Marlu? Bakit hindi kayo kumain ng hapunan sa bahay namin? Salamat po sa pagligtas kay Dodo ngayon. Said, Tara na, Dodo. Marlu, umupo muna kayo at magpahinga. Magluluto ako. said. Dodo. Dad, saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang bumalik? Kung gayon, si Dad simula ngayon. Sasama na sa'yo palagi, okay? Sites Pinky Promise. Nahanap ko na. Pupunta ako dyan mamaya. Nandito si Lu Xiaochen sa bahay ko. Ibaba ko muna. Ito ang impormasyon ni An Mengyao. Patay na ang nanay ni An Mengyao. Ang tatay niya ay sugarol. Dati siyang nagtatrabaho sa 4S shop. 1 buwan lang. Iniisip ko paano siya, isang ordinaryong manggagawa na walang koneksyon, nagkaroon ng pera para ibigay kay Lu Xiaochen? Naisip ko rin yan. Pero sa kanyang social circle, wala siyang mayayamang kaibigan at wala rin siyang utang sa pangalan niya. Nakapagtataka yan. Hindi naman siguro siya nakipagtulungan sa iba para paghatyan ang nakaw na yaman, di ba? Pakikipagtulungan? Alyansa? Ano yan? May naisip ka ba? May naisip akong isang tao pero hindi pa ako sigurado. Sino? Ang tito ko si Song Wei. Noong namatay ang mag-asawang Lu, ang Lu Corporation ay malapit nang bumagsak. Binili ng tito ko ang buong grupo. Kagad pagkatapos, nagkaroon ng pera si An Mengyao para tulungan si Lu Xiaochen. Ibig mong sabihin, nagkasundo sina Song Wei at An Mengyao? Ang isa ay gusto ang Lu Corporation. Ang isa naman ay gusto si Lu Xiaochen. Kahit na hinala pa lang, malaki ang posibilidad na ito. Gusto kong tanungin ang tito ko para malinawan. Ang tito mo, sa kaso ng pautang at pagpatay, simula nang lumabas siya sa kulungan, parang naglaho na siya sa mundo. Huwag kang mag-alala, mahahanap ko siya. Young Master, ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa batang yon. Ang pangalan niya ay Yitsin Duo, ipinanganak sa M Country. Mayroon din siyang kuya na nagngangalang Ye Xiaoxing. Ipinanganak siyang may leukemia. Matagumpay siyang nagamot sa M Country. Sina Ye Xiaoxing at Ye Tsindu. Ay parehong nakarehistro sa Rongcheng. Ang kanilang pamilya ay pumunta sa M Country noon, malamang para sa paggamot. Sinasabing si Ye Xiaoxing sa ibang bansa ay gumaling ng husto. Ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon? Nasaan ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon? Narito, Ye Fifi. Duke University. Nag-aral ng disenyo ng alahas. Merong EAE degree. Nagtapos sa ibang bansa. Si Ye Qianqian ay nag-aral ng Chinese sa kolehiyo bachelor's degree pa nga, hindi pa nga siya nag-aral sa ibang bansa. Baka nga nagkamali nga ako ng tao. may problema po ba, boss? Totoo ba tong mga datos na to? Opo, totoo po sa totoo lang. Akala ko rin to siya ay sobrang katulad ng iyong madam, pero sa kabuuan ng aura niya ay malayo pa sa pagtutugma kay Miss Ye. Ganoon ba? Sa tingin ko, okay naman si Qianqian. Ano? Si Miss An at ang receptionist ay nag-away na po. Sige, alam ko.
Boss, si Miss Ann po. Huwag na po kayong mag-alala, kusa naman siyang titigil. Miss Anne, Ako ang inyong hinaharap na asawa ng C. May tapang ka pang humarang sa akin. Suntok lang ang nakuha mo, swerte ka pa. Miss Anne, iniutos po ni President Lu walang appointment. Bawal pumasok ang sinuman. May tapang ka pang magpaluso. Miss San, May kailangan po ba? dahil hindi pinapasok, mananakit ka? Ang hinaharap na MRS, lu ganito lang ba ang pagkamay klaseng? Dahil hindi pinapasok, mananakit ka? Ang hinaharap na MRS, lu ganyan lang ba ang pinapakita mong pag-ugali? Ano ang pakialam mo? Kapag ginulo mo ako, pati ikaw, sasaktan ko. Naalala ko ang una nating pagkikita, di ba sa iyong engagement party? Nakita ako ni Ginoong Lu at susundan na sana niya ako. Kung hindi lang sana si Binibining An ang mapilit na humarang sa kanya. Manahimik ka. Manahimik ka. Walang hiya kang mang-aagaw. Nang aagaw ka pa ng fiyan ko. Natutunan ko lang yan kay Binibining An, di ba? Hindi ka rin ba ng agaw at naging kabit ni Ginoong Lu? Naapakan ko ba ang buntot mo at nagalit ka? Kuya Xiaochen, tinulak niya ako. Kuya Xiaochen, sinabi ko lang naman na hindi siya pwedeng umakyat ng walang appointment. Tapos tinulak niya ako. Ginoong Lu, ang fiance mo ang unang nanakit. Nagdepensa lang ako. Ano man ang mangyari, ito ang Lu Corporation. May mga patakaran din ang Lu Corporation. Bukod pa rito, maraming saksi. Kung gayon, sabihin mo, ako ang unang nanaki. ang babaeng ito ang unang nanulak kay Ginang Anne. Emerlu, ganyan ba talaga ang ugali ng mga empleyadong Lu Corporation ninyo? Ginang, kung alis ka ngayon, hindi na kita pananagutin sa ginawa mo. Alam kong gusto mong makita si Emarlu, pero hindi mo rin dapat siyain ang mga patakaran ng Lu Corporation. Anagutin mo na lang ako sa ginawa ko. Tatawag ako ng pulis ngayon para sa'yo. Pagdating ang pulis at tiningnan ang CCTV, lalabas ang katotohanan. Huwag nang kumahag ng pulis. Maliit na bagay lang yan. Umalis ka na lang ngayon. Paano naman yan magiging maliit na bagay? Sisirain nito ang patakaran ng Lu Corporation, hindi ba? Tama, Kuya Xiaochen, ingnan mo siya. sa tingin ko, tama si Ginang Ye. Ang pagtawag ng pulis para malaman ang katotohanan ay makakaiwas din sa'yo na masaktan. Pero, bakit ayaw ni Ginang Anne na tumawag ng pulis? Siguro may tinatago siya. Sa tingin ko rin. Sa huli, kapag tiningnan ang kiki, makikita agad na siya ang nanakit sa kanya. Pinahirapan kita. Dahil nandito ka na, sumama ka sa akin sa itaas at magpahinga. Sarge, Sa tingin ko, mas magaling ang babaeng ito kaysa kay Binibining Anne. Hindi lang siya matalino, kundi may pinag-aralan din. Paano ka napunta sa Lu Corporation? nagkataon lang. Nagsumite akong resume at nagustuhan ito ng AR Lu Corporation. Ngayon ang interview ko. Kung gayon, sana maging maayos ang lahat para sa iyo. Hindi ka naman siguro gali sa akin dahil pinahiya ko ang iyong fiancé sa harap ng maraming tao, di ba? Iyon ay para lang sa iyong sariling proteksyon. May kakayahan pa rin akong makilala ang tama sa mali. Kaya pala hindi agad kumilos si Ginoong Lu, sinusubukan niya lang pala ang kakayahan kong umaksyon. Kung gayon, binabati kita. Nakapasa ka sa pagsubok. Ang dating Yekian-Kian, umiyak lang kapag nasasaktan. Pero siya, mabilis mag-isip at kalmado sa anumang sitwasyon. Hindi kaya magkaiba talaga sila? May oras ka ba mamayang hapon? Mag-cup tayo, para kay Menyao. Humihingi ako ng tawad. Hindi na kailangan ng afternoon tea. Kung libre ka, samahan mo ako sa bar mamaya. Samahan mo ako. Para malimutan ng problema. Huli ka kaya uminom kang isa. Gusto ko ang mga lalaking prangka, lalo na ang tulad mo si Lu. Kung gayon, anong uri ako? Siyempre. Gwapo, mabait at isang mabuting tao. Kakakilala lang natin. Binibigyan mo na ako ng good guy card. Kasi 2 beses mong niligtas ang anak ko. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Kung sana si Duo-Duo ay may amang tulad mo. Kung gusto mo, maari kong ituring si Duo-Duo na parang sarili kong anak. Pero ang tatay ni Duo-Duo, nasaan ba talaga siya? Halika rito. Sasabihin ko sa'yo ng personal. Siya ay, Lasing ka na, ihahatid na kita sa bahay. ayoko umuwi. Ayokong makita ni Duo-Duo ang itsura ko ngayon. Ihatid mo na lang ako sa malapit na hotel. Ayos ka lang ba? Uminom ka ng sobra, dito ka na matulog. Kasama kita. Kuya Xiaochen, gabi na. Nasa opisina ka pa ba?
Hindi nagsushower siya. Ikaw na naman, babaeng mandarambong. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mas matalino pa ang demonyo. Ginawa mo sa akin kanina, hindi ba pwedeng gantihan kita? Huwag kang magbaligoy-ligoy. Nasaan ka? Sumagot ka. Hello. Putang ina ka. Akala mo hindi kita mahahanap. Hello Lolo, natutulog na po ba kayo? Dapat po kayo ang magganggol sa akin. May babaeng nanliligaw kay Xiaochen. Xiaochen, ikaw lang ba? Uminom ka ng marami, bawal magmaneho. Matulog dito, may problema ba lolo? Totoo ba ang sinasabi mo? Lolo, wala naman akong dahilan para lokohin kayo. Ang layo ng pagpunta nyo ngayon, hindi ba para hulihin si Anmengyao? Kuya Xiaochen, inawagan kita pero hindi ka sumagot. Nag-alala ako, sumama ako kay Lolo para hanapin ka. Naglagay ka ng GS tracker sa phone ko. Ito ba ang pag-aalala mo sa akin? Kuya Xiaochen, pasensya na. Xiaochen, kung hindi ka lang nagkapaliban na pakasalan siya, magiging sensitibo ba si Menyao ng ganyan? Sa tingin ko, ipagkaliban mo muna ang mga bagay sa kumpanya. Pakasalan mo na si Menyao sa lalong madaling panahon para si Menyao ay magkaanak na. Busi sa kumpanya? Palagi mo na lang yan ang dahilan mo. Kung magkapatuloy ito, ang pamilyang Lu ay mawawalan na ng tagapagmana. Kailangan mong pakasalan si Menyao ngayong buwan. Lolo, hintayin niyo po ako. At ikaw naman, kaunting plano lang ng kalaban, nagkakagulo ka na. Lolo, si Kuya Xiaochen po ang kahinaan ko. Pero ginagamit po ng babaeng yon si Kuya Xiaochen para inisin ako. Wala na po kalaga akong magawa. Ngayon, Menyao, kailangan mong ituon ang atensyon mo kay Xiaochen. Ang posisyon ng batangginang ng pamilyang Lu, madali bang makuha yan? Maraming naghahangad niyan. Alam ko po, Lolo. Yekian-kian, paano mo nagawang lokohin ako? Nakakainis ka. Naalala mo pa ba ako, bandang kaibigan? Ikaw yan. Bakit ka biglang kumontak sa akin? Kahit 5 taon na tayong hindi nag-uusap. Pero ang relasyon natin, hindi pa naman tapos, di ba? Anong gusto mo? Matutulungan kitang maging ginang Lu. Pero kailangan mo rin akong tulungan. Gusto ko ang business plan ng Lu Corporation. Impossible yan. Kung hindi mo makukuha si Lu Xiaoqian, anong silbi ng Lu Corporation sa'yo? Wala lang yan. Parang panaginip lang. Sige, pero bigyan mo ako ng oras. Mommy, Bakit, baby? pwede bang sumama si Daddy sa parent-teacher meeting bukas? Pwede ba? Naman, pwede. Kung ganun, mommy, tawagan mo si daddy sa cellphone niya. Pwede ba? Yehey! Hello? Hello? Kayo po ba si Lashaken? Ikaw si Duoduo. Ikaw si Duoduo. Ako nga. Ang galing mo, Daddy. Nahulaan mo. Paano nalaman ni Duoduo ang cellphone number ko? Sikat ka kasi, Daddy. Madali lang malaman. May kailangan ka ba kaya ka tumawag ng ganito gabi? Gusto ni Dodo na si Daddy para sa parent-teacher meeting. Pupunta ba si Daddy? Yehey! Magkita tayo bukas sa Litleson Kindergarten. Hintayin mo ako. Masaya ka bang makikita mo si daddy bukas? Masaya. Nasaan ang upuan? Duo-duo, lalabas lang si mama para sumagot ng tawag. Magpakabait ka, ha? Seje? Parent-teacher meeting ni Dodo ngayon. Mama mo na naman. Wala kang daddy. May Daddy sa Dodo. Darating siya maya-maya. Niloloko ka lang ng mama mo. Inaniwalaan mo pa yan. Nagsisinungaling ka. Tinulak ako ni mama. Sino ka bang batang yan? Nangahas kang apihin ang anak ko. Dudu! Ikaw na nanay, hindi mo man lang pinapansin. Ang anak mong yan, nangahas tulakin ang anak ko. Hindi ka ba nasaktan? Hindi po.
Sabi niya po kasi walang daddy si Dodo. Ang sinabi ko ay totoo. Ginang, hindi ba dapat ay disiplinahin mo rin ang anak mo? Anong problema sa anak ko? Gusto mo bang tawagin ang CCT? Tingnan mo kung hindi ba ang pasaway mong anak ang unang nanakit. Ikaw, Anong ikaw? Sa tingin ko kayo ay walang pinagaiba sa inyong mga magulang. Mukhang may ama pero walang inang nagpalaki. Kaya pala ang pasaway na batang ito ay hindi marunong magpigil ng kamay. Naglakas loob na saktan ang anak ko. Hindi po ako ligaw na bata, Dodo. May daddy po si Dodo. Masamang tita. Ang batang ito, walang modo. Magsitahimik kayo sandali at umupo ng maayos. Teacher, may nananakis sa anak ko dito. Palabasin mo sila. Ginangwang, wag po kayong magalit. Palalabasin ko na po silang dalawa. teacher! Sa harap ng mga bata, ganyan ka ba magbigay ng leksyon nang hindi man lang inaalam ang katotohanan? Anong hindi inaalam ang katotohanan? Hindi ko naman siguro kayo pagbibintangan, hindi ba? Mommy, ayoko na po sa kindergarten. Gusto ko nang umuwi. Sige anak, uwi na tayo. Naglakas loob kang sumagot sa akin. Hindi mo ba alam kung sino ako dito sa Rongsheng? Sino ako? Na. Si Ginang Wang ay ang may-ari ng Wang Jewelry. Napakataas ng kanyang posisyon. Alaga? Gaano kataas? Papi, Aking munting prinsesa. Huli ang dating ni Papi. Aking munting prinsesa. Huli ang dating ni Papi. Papi, bakit ngayon ka lang? Kami ni Mami ay nalulungkot. Patawad, nagkamali si Papi. Ikaw ang C ng Lu Corporation. Ikaw ang sinasabi mong marangal na. Ginang Wang. Kung ikukumpara ako kay Silu, hindi ba't parang maliit na isda lang ako? Papi, itong masamang tiya na ito ang nambuli sa akin. At sinabi pa na ako ay anak sa labas. Silu, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Araniwan, napakarami mong ginagawa, hindi kita makita. Kaya akala ko, At binili niya si Mami kanina. hindi ko po kayo nakilala. Silu, hindi ko po kilala ang asawa ng Sihi at ang panganay na anak. Manahimik ka. Huwag ka nang magpaliwanag. Tapos na ang iyong karera. Hindi ko po sinasadya, Silu. At ikaw? Kung gusto mo pa ring makipagtulungan sa aming Lu Corporation, personal kang pumunta sa aming pamilyang Lu. Humihingi ka ng tawad sa anak ko. Ang nangyari noong gabing iyon, hindi mo ba ipapaliwanag? Noong gabing yon, nagmamadali akong umuwi para samahan si Dodo kaya umalis ako kaagad. Nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon. Kung gayon, paano mo balak magpasalamat? Nakuha ko na ang offer mula sa Lu Corporation. Mula ngayon, ako na ang iyong kanang kamay. Ang tiwala mo naman. Anong posisyon ang in-interview mo? Malalaman mo bukas. Tandaan, maaga kang pumunta ha? Huwag kang maging tamad sa kama. Daddy, ang galing-galing mo ngayon. Mas magaling ka pa kay Superman. Kung gayon, sino ang gusto ni Bobby sa hinaharap? Si Daddy o si Superman? Gusto ni Dodo Perho. Tara na, ihahatid kita. Managers how? Miss Ye, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na para sa posisyon ng Jewelry Designer, mayroon kaming mas angkop na kandidato. Kahapon, hindi ba kayo at ang AR ay nasisiyahan sa akin? Nagbago ang isip namin ngayon. Ganito na lang ang sasabihin ko sa iyo. Sa pakikisalamuha sa lipunan, hindi lang ito tungkol sa edukasyon at diploma. Mas mahalaga ang koneksyon. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Lu Corporation ay dahil alam kong mas pinahalagahan nito ang personal na kakayahan ng mga empleyado kaysa sa palakasan o koneksyon. Hindi ka ba natatakong mapahiya si Boss Lu sa kanyang reputasyon? Sabihin ko na lang sa iyo ang totoo. Ang kalaban mo para sa posisyong ito ay ang fiance ni Boss Lu. Kung hindi ko siya papasukin, hindi ba yon parang sinasampal ang mukha ni Boss Lu? Managers how? Saan po ang opisina ko? Saig, dadalhin kita. Ako ang unang nag-apply para sa posisyong ito. Dapat may respeto sa unang dating, di ba? Miss San, dapat may respeto sa unang dating. Ako ang unang nag-apply dito. So what kung ikaw ang una? Kulang pa ang galing mo. Mas magaling pa rin ang huling dating. Miss San, gamit ang pangalan ni Boss Lu Fiance para makapasok sa likod, may pakialam ka pa ba sa galing? Sino ang nagsabing gumamit ako ng koneksyon? Malinaw na ang profesional na kakayahan ko ang basehan. Hindi mo pa nga naipapakita ang sayo. Profesional na kakayahan? Paano ko malaman kung magaling ka o hindi? Akala mo ba manloloko ako? Manager Zhao, palayasin mo siya. Miss Ye, nakita ko na ang resume mo. Kahit hindi ka na sa Lu Corporation, isa ka pa ring napakahusay na designer. Ayoko ng ganyang papuri. Mas gusto mong marinig ni Binibining An, di ba? Ikaw. Presidente Lu. Narito si Binibining Ye para mag-report ngayon. O manhin, Presidente Lu, gusto ko talagang magtrabaho sa Lu Corporation pero ang iyong fiance ay hindi ako gusto. Kailangan ko na lang umalis. Anong nangyari? Ganito po, Presidente Lu. Gayon nga po ang reporting ceremony ni Binibining Ye. Pero si Binibiningan ay nakakuha rin ng offer kaya
Kaya ginamit mo ang katotohanang si Anmengyao ang aking fiance para paalisin si Binibining Ye. Presidente Lu, ako. Kuya Xiaochen, nag-aral din ako ng jewelry design sa kolehiyo. Ang trabahong ito ay bagay na bagay sa akin. Nag-apply ako bilang design team leader. Sa pagkakaalam ko, si Binibining An ay nag-aral lang ang kalahating taon sa kolehiyo bago siya pinatalsik, di ba? Kaya ba niyang hawakan ang posisyong ito? Hindi naman ibig sabihin ng degree ay kakayahan. Bakit mo ako minamaliit? Pero wala ka ring karanasan sa trabaho. Hindi ba't sa 4S shop ka nagtatrabaho? Hindi ka pa naman siguro nakapagtrabaho sa disenyo ng alahas, di ba? Kuya Xiaochen, ingnan mo siya. Magkompetensya kayo ng patas. Mayroon tayong isang proyekto sa Lu Corporation. Na-reject na ito ng maraming beses. Kung sino sa inyo ang makakatugon sa pangangailangan ng customer, siya ang mananatili. Si Lu, ang customer na tinutukoy ninyo ay si Ginang Chen at ang kanyang anak, di ba? Pero ang kanilang mga kahilingan ay palaging napakahirap. Ilang designer na sa aming kumpanya ang na-reject nila. Paulit-ulit nang binago ang disenyo, pero hindi pa rin sila nasisiyahan. Kaya ito ang susubok sa kanilang individual na kakayahan. Ang Lu Corporation ay palaging naniniwala sa customer ang una. Kung hindi ninyo matutugunan ang pangangailangan ng customer, aalis din kayo. Psych po, si Lu. Miss Ye, Miss San, sumama kayo sa akin sa conference room. Ang customer na lumapit sa aming kumpanya ay gustong magdisenyo ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ina. Ngunit ang edad ng mag-ina ay malayo ang agrat. Ang kanilang pananaw ay magkaiba rin. Sino sa inyong dalawa ang makakapagdisenyo ng alahas na perhong gusto nilang dalawa? Siya ang mananatili. Sino ang mananatili? Sige, sa loob ng kalahating oras, makakagawa ako ng disenyo. Pwede bang gumamit ng hand-drawn sketch? Hand-drawn sketch. Napakaluma naman yan. Hindi ka ba marunong gumamit ng software? Dati noong nag-aral kami ng disenyo, puro hand-drawn sketch ang ginagamit namin. Naku, kabang i-drawing ng eksakto ang hand-drawn sketch. Mahalaga ang oras namin. Hihintayin pa ba namin na isa-isahin mo ang pag-record bago mo i-drawing? Kung may tutulong, kaya kung tapusin ito kasabay mo. Miss Ye, pwede kang gumamit ng hand-drawn sketch. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Pero ipakita mo ang tunay mong galing. Huwag mong sayangin ang oras namin. Ako at si Miss An ay parehong may tiwala sa sarili. Compass. Ruler. Ambura. Managers hang pakitingnan. Tapos na rin ako. Si Lu. Ang disenyo ng dalawang babaeng ito ay may kanya-kanyang ganda. Nahihirapan akong pumili. Nagpasya akong I-hire si Miss Ye. Ano, Kuya Xiaochen? Ano ang masama sa disenyo ko? Nagustuhan naman ito ng mga nakatatanda. Sa turquoise. Kung gayon, Miss Ye, bibigyan kita ng pagkakataon. Punaan mo ang gawa ng isa't isa. Sige, diretsahan na ako. Ang set ng alahas na ito mukhang kumikinang at nakakasilaw. Ngunit sa estilo, sobrang lumana. At ang turquoise ay hindi angkop na i-pair sa ginto. Ang labis na pagiging magarbo ay magpapababa sa klase ng customer. Ang hikaw na may disenyo ng talulot ng bulaklak ay medyo magaan. Ang mga customer na may klase ay tiyak na hindi pipirma ng kontrata. May tiwala ako sa aking disenyo. May tiwala ako. Sa tingin ko, bilang isang mahusay na designer, Mas kailangan mong magdisenyo ng mga gawa na ikagagalak ng mga customer. Maganda na may tiwala si Miss Ann. Ngunit kailangan din ng kakayahan upang suportahan ng tiwalang iyon. Bukod pa rito, ang prinsipyong Lu Corporation ay customer first. Ang konseptong disenyo ni Miss Ann ay tila salungat sa Lu Corporation, hindi ba? ang dami mong sinasabi. Masisiguro mo bang magbabayad ang customer? Babayaran ba ang disenyo mo? Kung gayon, hayaan mong ipaliwanag ko ang aking konseptong disenyo. Ang kwintas ay obsidian. Ang itim ay mas matatag, magugustuhan ito ng mga nakatatanda. At akma rin ito sa kasalukuyang panlasa ng mga kabataan. Ngunit ang manipis na kadena ay magmumukhang masyadong mabigat. Kaya sa pinagdugtungan, ginamit ko ang tassel bilang palamuti. Sa ganitong paraan, ang kabuuan ay magkakaroon ng eleganteng at magaan na pakiramdam. Ang hikaw naman ay ginamitan ng brilyante bilang palamuti. Simple ngunit kumikinang. Ginoong Lu, malaki ang tiwala ko na mapapapirma ko ang customer sa transaksyong ito. Said. Ayusin mo na ang papeles. Binabari kita, Binibining Ye. Ikaw ay tinanggap. Salamat, Ginoong Lu. Ginoong Lu, ngayong ako na ang team leader. Sa tingin ko, si Binibining An ay may kakayahan din. Paano kung ganito? Isasama ko na rin si Binibining An para tulungan ako. Ye Fifei, huwag kang masyadong sumobra.
Binibining-an, hindi naman kita pababayaan. Basta sumunod ka lang sa akin ng maayos, balang araw mapapabuti ko ang iyong panlasa. Na inilabas ko. Pumasok ako sa Lu Corporation para nakawin ang business plan ng Lu Corporation. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, mahirap nang makahanap ng dahilan para makapasok ulit sa Lu Corporation. Sige, basta pumayag si Kuya Xiaochen, wala akong problema. Nakapagtataka, paano pumayag si An Mingyao na maging tauhan ko? May mali dito. Kayong dalawa, mag-asikaso na kayo ng inyong papeles. Hanggang dito na lang ang interview ngayon. Bukas na ang simula ng inyong trabaho. Lin Feng, nakapasok na ako sa Lu Corporation. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong paibigin muli si Lu Xiaochen. Kailangan kong makita niya ako sa lahat ng oras. Desidido na ako, huwag mo na akong pigilan. Susunduin ko na si Duoduo. Saj. Ikaw pala, Xiaochen. Sumakay ka, ihahatid kita. Saan? Sa Little Sun Kindergarten. Susunduin ko si Duoduo. Xiaochen, nawawala si Duoduo. Anong nawawala? Hinanap ko na siya sa buong kindergarten pero hindi ko siya makita. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Baka nasa banyo lang si Duo-Duo. Hello, teacher. Gusto ko lang itanong kung nakita mo ba ang isang batang babae na ganito ang taas, nakasuot ng prinsesang damit at may dalang lilang bag? Parang may naaalala ako. Duo-duo ang palayaw niya, di ba? Parang may sumundo sa kanya. Kayo ba ang mga magulang niya? May sumundo sa kanya? Isang taong nakasuot ng itim na damit at may maskara ang sumundo sa kanya. Parang tulog siya noon. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin siya ng magkasama. Anong gagawin natin? Hindi pa tayo pwedeng mag-report sa pulis. Hindi pa pwedeng mag-file ang kaso kung hindi pa lumipas ang 48 oras. Pero paano kung may mangyari kay Duoduo? Anong gagawin natin? Hello, Yififi, di ba? Ang anak mo ay nasa akin ngayon. Anong gagawin mo sa anak ko? Huwag kang magmadali. May deal ako sa'yo. Kapag pumayag kang umalis sa Rongcheng, ibabalik ko sa'yo ang anak mo. Sige, pumapayag ako. Pakawalan mo ang anak ko. Ang bilis mo namang pumayag. Parang hindi ako naniniwala. Para makita ko ang sinseridad mo, pumunta ka muna sa construction site sa Jianxi Road. Hihintayin kita. Paano na? Pinapapunta niya ako mag-isa sa construction site. Paano kung? Sasama ako sa'yo. Xiaochen, mauna na ako. Ayaw niya akong magdala ng kasama. Natatakot ako na kapag nakita ka niya, diretso niyang saktan si Duoduo. Sandali, akin ang cellphone mo. Panatilihin mo akong updated. Sige, para malaman ko kung ano ang nangyayari doon. Saj. Duoduo! Ikaw lang mag-isa ang dumating. Mabuti at marunong ka pa ring umintindi. Pero nagbago ang isip ko. Bigyan mo ako ng 500,000 at pakakawalan ko ang batang ito. Wala akong ganoong kalaking pera. Nakipagrelasyon ka na sa mayaman, kulang pa ba sa'yo ang 500,000? Ano ang sinasabi mo? Tigilan mo ang kadaldalan mo. Ibibigay mo ba o hindi? Nakipagrelasyon sa mayaman? Mukhang alam ng taong ito na kilala ko si Lu Xiaochen. Si An Mingyao kaya ang may gawa nito? Maari ko itong ibigay sa'yo. Pero gusto kong makita ang kasalukuyang kalagayan ni Duoduo. Nahimatay lang siya, hindi pa siya patay. Gusto kong lumapit para makita. Seg. Lumapit ka para makita. Pero kung magpapanggap ka, patayin ko agad siya. Sa ngayon, wala akong ganitong karaming cash. Sabihin mo sa akin ang bank account number mo. Cash lang ang kailangan. Mag-withdraw ka ngayon. Sundan mo. Duo-duo. Feifi. Bilis, alis na tayo. Xiaochen. Kian. Bumalik ako para maghiganti. Hindi para sa pera. Ganito ka na naman, ano na ang gagawin ko? Kian, huwag kang matakot. Piprotektahan kita. Huwag kang matakot. Kian. Lin Feng. Salamat sa pagdating mo agad ngayon. Nag-report ka sa pulis, kung hindi ko alam ang mangyayari. Nagdaan lang ako doon.
Maliit na bagay lang yan. Nasugatan siya dahil sa pagprotekta kay Duo-Duo. Kung may malubha siyang pinsala, hindi rin ako makakapayapa. Ligtas na siyang gayon. Wala nang malubhang pinsala. Huwag kang mag-alala, Kuya Nguyen. Dito ka muna sa kanya. Lalabas muna ako para magtrabaho, okay? Lumabas ka, mag-usap tayo. Gising ka na. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kahina. Nasaan si Duo-Duo? Kumusta si Duo-Duo? Binigyan si Duo-Duo ang pampatulog. Natutulog siya ngayon sa kabilang silid. Fei-Fei, para sa kaligtasan ninyo. Mas mabuti kung lumipat kayo sa pamilyang Lu. Dahil nandito ako, walang sinuman ang mga ngahas na saktan ka at ang iyong anak. Paano mangyayari yan? May fans ka. Kung lilipat ako, magagalit si Ginang An. Ito na ang desisyon. Sa gabi, papupuntahin ko si Xiaoyang para sunduin kayo. Ang galing ni Dad. Si Daddy ay isang superhero. Inaligtas na naman ni Daddy si Duo-Duo ngayon. Sana araw-araw kasama ko si Daddy. Sana magkasama kami. Gusto mo ba si Daddy? Gusto ko. Ginangye, Kilala kita. Kaibigan kang Daddy ko. ang talino mo. Inutusan ako ng binata na dalhin kayong mag-ina pabalik sa pamilyang Lu. Ang bilis natupad ng hiling ko. Xiaochen. Bakit kayo nandito? Xiaoyang, ano ang nangyayari dito? Sumusunod lang po ako sa utos. Kung may tanong kayo, sa binata na lang kayo magtanong. Ikaw, Misan, bakit niyo pa pinapansin si Amaryang? Hindi naman siya ang may kasalanan. Tutal, si Xiaochen ang nagpapasok sa akin dito. talaga? Ang binata po ang nag-utos na papasukin ko sila, mag-ina. Dito na po sila titira sa pamilyang Lu. Misan, ngayon na magkasama na tayo sa isang bubong, sana ay maging maayos ang ating pagsasama. Maligayang pagdating. Kung gayon, magtulungan na lang tayo. Misye, ang kwarto niyo po ay nasa itaas. Tara na. Walang hiya. Team Leader Yi, Ano? maghahatid po ba kayo ng dokumento? Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Tutal, sa Lu Corporation man o sa bahay, kailangan ko po ang kulong niyo. Kung gayon. Salamat sa abala. Kuya Xiaochen, Missy, may kailangan to ba kayo kay Silu? Nasa ospital po si Silu ngayon. Kung may kailangan kayo, sa akin na lang muna kayo lumapit. Wala. Maglalakad-lakad lang ako para maghanap ng inspirasyon. Mauna na ako. tara na. Uwi na tayo. Nandito na tayo. Nandito na pala kayo. Naluto ko na ang mga ulam. Maghugas na kayo ng kamay at kumain. Misye, hindi ko alam ang gusto mong lasa. Ginawa ko lang lahat ayon sa gusto ni Kuya Xiaochen. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Mas gusto ko ang mga pagkaing hindi masyadong malasa. Ang mga ito ay masyadong mamantika at maala. Mas mabuting ulitin na lang. Ano? Hayaan na lang si Manang Wang ang gumawa. Ako na lang ang gagawa. Misye, siguradong napakahirap maging single mom sa loob ng maraming taon. Hindi ba? Ang paat ng bata, sigurado akong hindi pa siya nakakakain ng masasarap na pagkain. Hindi ako payat. Matangkad lang ako. Ayoko namang tumaba. Tama si Duo-Duo. Si Duo-Duo ang pinakamaganda. Kung gayon, akyat na kami ni Duo-Duo. Bababa na lang ako kapag handa na ang pagkain. Tara na, Duo-Duo. Salamat sa iyong kabaitan. Iwan mo na lang ang pagkain dito at lumabas ka na. Huwag mo naman akong paalisin agad. May ilang bagay na gusto kong pag-usapan natin ng sarilinan. Ano? Alam mo ba kung bakit si Kuya Xiaochen ay napakabait sa'yo? Pinatira ka sa pamilyang Lu at binigyan ka pa ng trabaho. Ang pagtatrabaho ko sa Lu Corporation ay dahil sa aking kakayahan. Ang pagtira ko sa pamilyang Lu. Siguro dahil nagsawa na siya. Ikaw, sige, sasabihin ko sa'yo kung bakit. Si Kuya Xiaochen, may ex-wife siya na ang pangalan ay Yi Qianqian. Ikaw at siya, may pagkakahawig kayo. Kaya may kaunting interest siya sa'yo. Pero, ginagawa ka lang niyang kapalit. Naiintindihan mo. Talaga? Napakaswerte ko naman. Kasi hindi lahat ay may ganitong mukha. Ye Fei, ang kapal talaga ng mukha mo. Huwag kang sumigaw.
Sa halip na magaksaya kang oras, bakit hindi ka magpa-plastic surgery? Malay mo. Kung maging kamukha mo ako, baka tingnan ka pa ni Xiao Chen. Pero, alam mo ba, ang babaeng iyon na si Ye Qianqian, ano ang naging hantungan niya? Nakipaglaban siya sa akin. Sa huli, namatay siya sa aking mga kamay. Ano? Inagaw niya ang lalaki ko. Sa huli, pinabangga siya ng mga tao ko hanggang mamatay. Kaya pinapayuhan din kita. Huwag kang makipaglaban sa akin nang hindi mo kaya. Ikaw naman. Bakit hindi ka magka-plastic surgery? Kung hindi, kamukha mo ang isang patay. Nakakabwisit. Ito ang ibinabalik ko sa'yo para sa kaawang babaeng yon. Bitawan mo ako. Ikaw namang agaw at umagaw mong pwesto. Gusto mo pa ring maging ginanglu? Managinip ka na lang. Anong nangyari? Si Binibining An po ang nadulas. Dapat mo na siyang dalhin paalis. Ihahatid kita palabas. Si Lu, na-dislocate po ang pulso ni Binibining An. Pero ayos na po siya ngayon. Pero sa mga susunod na araw, iwasan po ang pagbubuhat ng mabibigat. Lumabas ka muna. Sige po. Paano na-dislocate ang pulso ni Meng Yao sa isang pagkadulas lang? Kuya Xiao Chen, si Fei Fei po ang gumawa nito sa pulso ko. Siya ang may gawa nito. Xiao Chen, hindi ako. Nagsisinungaling ka. Sa tingin mo ba, pagbibintangan lang kita ng walang dahilan? Xiao Chen, 2 beses mong niligtas ang anak ko. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Paano ko naman sasaktan ang iyong nobya? Bukod pa rito, wala kaming samang loob ni Miss Anne. Bakit ko siya sasaktan? Kuya Xiao Chen, siya talaga. May punto si Fife. Dahil ba inagaw ni Fife ang posisyon mo bilang designer at team leader, kaya mo siya sinisiraan at pinagbibintangan? Kuya Xiao Chen, wala talaga akong ginawa. Sa tingin mo ba, ganyan akong klaseng tao? Miss Anne, kinukwestiyon mo ba ang kakayahan ni Xiao Chen na makilala ang totoo? Naiintindihan kong galit ka dahil inagaw ko ang posisyon mo at tumira sa bahay mo. Pero huwag mong gawing tanga si Xiao Chen. Kuya Xiao Chen, binubuli ako. Hindi mo ba ako tutulungan? Kung binubuli ka, tutulungan kita. Pero, hindi ibig sabihin yan ay magiging unreasonable ka. Ayos lang, Xiao Chen. Magpahinga ka na muna. Kakausapin ko siya at papayuhan. Ang hirap. Hindi ba't sinabi mo? Hindi ko ba kaya kalabanin ka? Anong gusto mong gawin? Lumabas ka. Huwag kang matakot, hindi kita kakainin. Simula ngayon, saan ka man magpunta, kapag nakita mo ako, si Fifi, tandaan mo, dapat kang magpakababa. Si Fei Fei na yan, ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Bakit ang tingin niya sa akin? Parang gusto niya akong kainin. Wala naman kaming atraso sa isa't isa. Bakit niya ako kinakalaban? Paano na? Ang tuso niya, mas mataas ang antas niya kaysa kay Ye Qianqian. Paano ko kaya siya makapaalis? Hello? Hello, baby? Pakibayaran na lang ang balanse, ha? Hindi mo naman sinunod ang sinabi ko. Bakit kita bibigyan ng pera? Halos mapahamak mo si Kuya Xiao Chen. Alam mo ba? Hindi ka talaga mahal ni Lu Xiaoqian. Bakit hindi ka nakikinig? Kung hindi lang biglang lumabas ang mga litrato namin sa kasal. Hindi niya ako iiwan. As sinaksak mo pa si Lu Xiaochen, malaki ang problema mo. Ayoko nang makipag-ugnayan sa'yo. Baby, anong kwento ang gusto mong marinig ngayon? Ayaw ni Duoduo makinig ang kwentong gayon. Gusto kong matulog kasama si Daddy. Pero nagpapahinga na si Daddy, di ba? Duoduo. Daddy! Mommy, tingnan mo, hindi pa nagpapahinga si Daddy. Gabi na umuwi si Daddy. Para ba kay Duoduo, kumitang pera para makabiling laruan? Duoduo. Sabihin mo kay Daddy. Sanay ka na ba matulog dito kamakailan? Sanay ka na ba? Sanay naman, pero... Narinig ko sa mga kaklas ko sa kindergarten na ang mga magulang nila ay magkasama matulog. Duo-duo, sobra na ang hiling mo. Gusto ko. Duo-duo, hindi pwedeng matulog si Daddy kasama natin. Hindi pwedeng matulog si Daddy kasama natin. Bakit mo siya sinisigawan? Gusto mo bang si Duoduo ay hindi makatulog buong gabi? Yehey! Ako at si Daddy at Mommy ay pwedeng magkasama matulog. Matulog kayong dalawa sa tabi ko. Sige, matulog na tayo. Matulog na tayo. Magkahawak kamay tayong matulog. Good night, Daddy at Mommy. Qianqian. Hindi ako naniniwala na sa mundo ay may taong magkamukhang magkamukha. Mas iniisip ko, nagalit ka pa rin sa akin. At ayaw mo akong kilalanin. O baka naman nagka-amnesia ka,
at hindi mo na ako nakikilala. Ang ideyang ito, nakakatawa, di ba? Kian. Sa loob ng 5 taon, patuloy kitang hinahanap. Hindi ko alam ang tungkol sa cancer mo. At lalong hindi ko alam na sinabi sa iyo ni Anmeng Yao ang tungkol sa kasal. Ngayong bumalik ka na. Ano man ang mangyari ngayon, poprotektahan kita. Lolo, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, ang kaluluwa ng apo ko ay kukunin ng babaeng iyan na may masamang intensyon. Ako ang nanliligaw kay Fifei. Hindi niya ako inakit. Fifei, ihatid mo muna si Duo-Duo sa itaas. Sage. Walang alis. Lu Xiaochen, kung ipipilit mo talagang makasama ang babaeng ito, kung gayon, umalis ka sa Lu Corporation. Umalis ka. Sage. Kung gayon, isipin na lang na nagretiro na ako ng maaga. Ang apo ko ay lumalakas na ang loob. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas. Lumabas ka at lumuhod. Lolo Lu, huwag niyo na pong pahirapan si Xiaochen. Hindi na tayo magkikita mula ngayon. Huwag mo akong paglaruan ng kung ano-anong paawa effect para makalamang. Marami na akong nakitang ganyan. Fifei, huwag kang mag-alala. Lolo, kung gusto niyo akong lumuhod, luluhod ako. Pero huwag niyo nang pahirapan si Fifei at ang bata. Magaling kang lumuhod. Hindi ka nga talaga napakalayo sa apo ni Lu Weiting. Si Yaoyang, kunin mo ang patpat na iniwan ko doon. Dalhin mo rito. Lolo, kinuha ko na po ang patpat na iyon kanina. Bilisan mo. Lolo, ang binata po ay nag-aalala sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Hindi po siya makakain at makatulog ng maayos. Hindi niya po kakayanin ang pausan ng pamilya. Kahit hindi niya kaya, kailangan niyang kayanin. Tingnan natin kung mas matigas ang patpat ko o ang katigasan ng ulo niya. Lolo, Sinabi kong kunin mo, kaya kunin mo. Gusto ko ring makita kung alin ang mas matigas. Ang patpat o ang katawan ko. At tanungin kitang muli, hihiwalayan mo ba talaga ang babaeng iyon o hindi? Lolo, kailangan protektahan ng isang lalaki ang kanyang. 2 lang naman ang hinahabol. Una, ang carrier. Pangalawa, ang babae sa yakap mo. Ito po ang itinuro nyo sa akin. Ginagamit mo ba ang itinuro ko sa iyo para magturo sa akin? Hindi po. Sinusunod ko lang ang mga itinuro nyo. Pero hindi ko naman tinuruan na sumagot sa nakatatanda. Kian, okay ka lang ba? Okay lang. Sumama ka sa akin sa loob. Huwag niyong isipin na magkapakita ng drama na parang mga malulungkot na magkasintahan, mababago ang isip ko. Para sa babaeng katulad mo na naghahabol lang sa yaman at posisyon. Lolo Lu, sinasabi niyo hindi ako karapat-dapat kay Lu Xiaochen. Pero ano ba ang nakuha ko? May maayos akong trabaho. Hindi pa ako kumukuha ng kahit 1 piso sa pamilyang Lu. Huwag mo nang palakihin ang usapan. Inimbestigahan kita. Lahat ng impormasyon mo ay peking-peking. Sinasabi mong pumunta ka sa pamilyang Lu. Ano ba talaga ang layunin mo? Lolo ako po. Sumama ka sa akin sa loob para mag-usap. Magbigay ka ng presyo. Magkano ang gusto mo? Iniisip bang lolo na nananatili ako sa tabi ni Xiaochen dahil lang sa pera? Kung hindi para sa pera, anong ginagawa mo rito? Ang laki ng pinagbago ng itsura mo, siguradong malaki ang nagastos mo, di ba? Lolo, ang mommy ko po ay sadyang maganda na po talaga. Maliit na bata, gaano ka nakatagal nakikinig sa labas ng pinto? Matagal na po. Nakabilang na po ako hanggang 1,000. Hindi ka pa ganoon katanda, pero ang galing mo ng magbilang. Ang galing ko po talaga. Nasa senior kindergarten na po ako. Napakabait na bata, mabuti. Mommy, pwede po ba akong kausapin si Lolong ilang sandali? Sige, pero mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Binubuli ko po kayo. Mommy, hindi po ba kayo natatakot sa akin? Hindi ako natatakot. Ang ganda-ganda ko po. Siguradong gusto ako ni Lolo, di ba? Napakabait na bata nga. Mommy, Dodo, hindi po ba kayo ginulo ni Lolo? hindi naman.
Pinuri pa nga ni Lolo na matalino si Dodo. Galit na galit si Lolo kanina. Bakit bigla siyang kumalma? Ye Fei, may mukha ka pa bang manatili rito? Dodo, bumalik ka muna sa kwarto mo at maglaro. Susunod si Mommy mamaya, okay? Bakit hindi ako pwedeng manatili rito? Sino ang nagsabi ilang araw na ang nakalipas na? Mula ngayon, magkakasama na tayo sa isang bubong. At inaasahan mo pang alagaan kita? Nagpakilala lang ako ng maayos, pero kinuha mo talaga sa seryoso. Sa pamilyang Lu, si Lolo Lu ang namumuno. Kung makakagawa ka ng kalokohan sa kanya, maghihintay ka sa hirap. Kaya pala si Lolo Lu ang tulong na hinanap mo. Mabuti at alam mo na, para hindi ako masaktan, pumunta siya mula sa lumang bahay para suportahan ako. Ye Fei, akala mo ba kayo kitang talunin? Pumunta siya para suportahan ka? Anming ginagamit mo lang si Lolo bilang sandata, wala ka na bang konsensya? Ang pagsuporta ni Lolo para makapag-asawa ako sa pamilyang Lu ay karapat-dapat lang. Gusto ni Lolo Lu na makapag-asawa ako sa pamilyang Lu at suportahan ako. Iyan ay tama lang. Lolo, bakit ka pumunta dito? Halimaw ka. Ano ang sinabi mo kay Lolo? Ano pa ang masasabi ko? Matalino si Lolo sa pagkilalang tao. Kung sino ang mabait at kung sino ang masama, alam niya yan. Ikaw, ano ba? Huwag kang mag-alala, apo niya ako. Hindi siya magiging malupit. Ngayon, May utang na loob ako sa'yo, babayaran ko yan. paano mo babayaran? Sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili ko. Huwag kang magbiro. Dahil sa kin ka tinamaan ng pamalo, bayad na ang utang na loob. Pero bakit mo ginawa yon? Para sa king ka tinamaan, ayoko lang may utang na loob sa iba. Ganon lang. Bukas ng gabi, hintayin mo ako sa bahay. May kailangan ka? Sige, ako mismo ang magluluto bukas ng gabi. Para sa'yo, hindi ka ba natutuwa? Alam ko na, malapit na ako sa bahay. Mamatay ka na, Kuya Xiaochen, mag-ingat ka. Mengyao. 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 Kuya Xiaochen, buti na lang ligtas ka. Kuya Xiaochen, akala ko hindi na kita makikita pa. Huwag kang matakot. Sabi ng doktor, hindi naman malala. Magpapahinga ka lang ng ilang taon, gagaling ka na. Ako ang target ng taong yon. Bakit ka ba sumugod, ang tanga mo? Kuya Xiaochen, sa puso ko. Mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Pero hindi ako karapat-dapat sa ginawa mo. Kuya Xiaochen, huwag kang magsalita ng ganyan. Para sa akin, ikaw ang pinakamahusay. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, na sumingit sa aming engagement ceremony. Matagal na sana akong sayo. Kuya Xiaochen, ang pagkawala mo sa sarili sa engagement party ay dahil sa babaeng iyon, nakamukha ni Qian, di ba? Ako, 5 taon na siyang patay. Hindi mo pa rin siya makalimutan. Lu Xiaochen, anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mong hintayin kita sa bahay? Bakit ka nandito? Faith. May gustong pumatay sa akin ngayong gabi, at si Mengyao. Ang sumalong palo para sa'yo, tama? Ang ganda naman ng kwento. Malubha ba ang sugat? Mamamatay ba siya? Faith. Siya ang tinatanong ko. Hindi naman malubha ang sugat ko. Sabi ng doktor, gagaling ako sa loob ng ilang araw kung magpapahinga ako. Ang salarin gustong-gustong patayin si Lu Xiaochen. Bakit nang dumating sa'yo ang pamalo? Naging mahina ang pagpalo? Ye Fei, anong ibig mong sabihin? Si Amarlu ay napakatalino. Kaya hindi ko na kailangang sadyain. Kapag lumabas ang katotohanan. Hindi isasakripisyo ni Mengyao ang kanyang buhay. Sinabi rin ng doktor na kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Ang kaunting galos na ito ay hindi naman ikamamatay niya. Alam kong hindi mo gusto na kasama ko, si Kuya Xiaochen. Hindi mo gusto. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sige, sabihin mo nga kung ano ang mali mo. Mengyao, hindi mo kailangang humingi ng tawad, ako na ang hihingi para sa'yo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mengyao. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Sige, kapag gumaling na ang katawan mo, babalik ako para pahirapan siya. Fei, pwede bang huwag ka nang mag-eskandalo? Nag-eskandalo? Narinig ko na si Lu ay mahilig sa mga babae. Pinatay niya ang kanyang dating asawa para sa kabit. Ngayon ko lang nakita, talagang namangha ako. Faith. Ang mga bulag na tulad mo na nababalutan ng mali siya ay hindi kailanman matutuklasan ang katotohanan. Kung buhay pa ang dating asawa mo, siguro namatay na siya sa galit mo. Ye Fifi. Huwag kang sumobra. Kuya Xiaochen, naaawa ako sa'yo. Hindi pa nga siya ang kasintahan mo. Ganyan na siya kapasaway. Paano pa kaya kung naging kasintahan mo na siya? Hindi ba't mas lalo siyang magiging mapang-abuso? Dahil lang sa mukha niya, kaya siya nagkaroon ng ganoong swerte. Napansin siya ni Kuya Xiaochen. Hayaan mo na. Huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka ng mabuti. Lalabas muna ako. Kuya Nguyen.
Nag-overtime ka ba ngayong gabi? Nag-overtime ako hanggang gabi. Sinundan kita mula sa ospital. May inisip ka ba sa itsura mo? Wala. Nababagot lang ako. Ako ang nakaduting ngayong gabi. Kanina, nakita ko ang lahat. Nakakatawa, di ba? Si Lu Xiaochen, sabi niya, hinanap niya ako sa loob ng 5 taon. Nagpanggap siyang napakamapagmahal. Ang tinatawag niyang pagmamahal, siguro siya lang ang kayang maantig niyon. Dahil alam mo na, sa huli, si Lu Xiaochen ay pinili pa rin si Mengyao. Bakit ka pa rin ganyan kadesidido? Desidido? Kung hindi ako desidido, ang aksidente sa kotse ng tatay ko, sino ang magbibigay katarungan sa kanya? At kami ang bata? Ang lahat ng paghihirap sa loob ng maraming taon. Alam ko ang lahat. Kung ang espiritu ng iyong tiyo ay nasa langit, tiyak na hindi niya gugustuhin na gawin mo ito. Hayaan mong dalhin kita. Umalis ka kay Lu Xiaochen. Sino ang dadalhin mo? Si Iyarsu, bakit hindi ka nagbabantay ng maayos sa gabi? At nakikipag-usap sa girlfriend ko? Si Lu, may isang fiance at isang girlfriend. Ang swerte mo naman, lahat ay sayo na lang. Sa pagkakataong ito, huwag mong subukang galawin ang tao ko. Paumanhin. Ako, si Fo Linfeng, ay may ugaling gayon. Ang mang-agaw ng gamit na iba. Iyarsu, ayos ka lang ba? Malit na sugat lang. Ayos lang. Feifei, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Tuturuan kita kung paano maging babae ni Lu Xiaochen. Anong ginagawa mo? Sabihin mo, paano mo nakilala si Su Linfeng? Nakilala ko siya noong nagpunta ako sa ospital para magpa-check up. Nakilala ko siya. Bakit? Akala mo ba katulad mo ako, mahilig mang-akit ng kung sino-sino? Kung mang-akit ka ng iba, hindi rin ako mag-atubiling mang-akit ng iba. At simula nang mamatay ang dating asawa ko, 5 taon na akong nanatiling tapat. Matagal ko nang nakalimutan. Ang lasa ng pagpapakasasa. Huwag mo akong hawakan. Ang perpekto mong pagpupumiglas ay lalo lang nagpapasigla sa akin. Sinasabi mong ayaw mo, pero ang katawan mo ay napakatapat. Mommy. Lo. Dodo, bakit ka pumasok nang hindi ko makatok? Daddy, Mommy, ano ang ginagawa ninyo kanina? Si Daddy at Mommy kanina ay... Nahimatay si Mommy kanina, kaya binibigyan siya ni Daddy ng CR. Nahimatay si Mommy kanina. Ang galing ni Dad. Si Daddy ay isang Superman. Young Master, ito ay batay sa tissue sa dulo ng iyong daliri. Natagpuan namin ang taong dumukot kay Yitsinduo, Chen Guang. Parang nakita ko na ang taong ito sa kung saan. Ano ang nangyayari dito? Kuya Xiaochen, ito ang litrato ko kasama ang ex-boyfriend ko. Hindi ko rin alam kung bakit narito ang litratong ito. Sa mga araw na ito, bantayan mo siya ng maigi. At alamin mo rin kung may nakaraan ba sila ni An Mengyao nitong mga nakaraang araw. Opo. Nga pala, si Feifei, kamusta ang trabaho niya kamakailan? Kumusta ang pagkumpleto niya? Sir, ang galing niyo po talagang pumili ng tao. Si Miss Ye, kakapasok pa lang, pero nakakuha na agad ng 3 malalaking kontrata. Ngayon, may isa pang kliyente na magbabayad ng balanse. At gusto pa raw niyang makita ang mahusay na designer na iyon. Sige, ganoon na lang muna. Paalam. Palabasin niyo ang inyong dakilang designer na si Ye. Palabasin niyo siya. Hello. Paano po ako makakatulong sa inyo? Si Ye Feifei, dito ba siya nagtatrabaho? Palabasin niyo siya. Gusto ko siyang tanungin ng harapan. Ang pangungopyang desig ng ibang kumpanya, hindi ba ito maituturing na kawalan profesional na etika? Salamat sa pagod mo. Salamat. Masaya ka ba sa trabaho mo kamakailan? Opo, masaya po. Kung sakaling may problema ka sa trabaho, puntahan mo lang ako anumang oras. Puntahan mo lang ako anumang oras. Sige po, alam ko na. Xiaochen, anong nangyari? Tatanungin kita, ang mga produkto bang dinisenyo mo para sa mga kliyente ay pawang orihinal mo? Bakit mo naman natanong? Tumawag sa akin ang receptionist kanina at sinabing ang ginang na magbabayad sana ng balanse ngayon ay nasa ibaba na. Hindi raw siya mapakali. Gusto ka raw niyang personal na makita. Anong nangyayari? Baka naman nakala niya nangopya ako? Hindi ito pagkakamali. May dala na siyang ebidensya. Miss, sabihin mo na lang sa akin ang problema mo. Sobrang abala ni Ginang Ye, baka wala siyang oras para makipagkita sa'yo. Sino ka? Ako si An Mengyao. Ako ang fiance ni Ginoong Lu. Matagal na akong nagtatrabaho sa ilalim ni Feifei. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi gusto ang ganitong klase ng pangungopya ng gawa ng iba ni Feifei. Pero wala akong magawa dahil ginagamit niya ang impluensya ni Ginoong Lu. Kaya wala akong nagawa kundi magtiis na lang. An Mengyao, anong sinasabi mo? Ginang Ye,
Pinili kitang maging designer ko. Dahil nakita ko ang iyong talento, pero hindi ko inakala na ikaw pala ay mangungopia. Kung mayroon kang sasabihin, umakyat tayo sa itaas at doon mag-usap ng maayos. Ihahanda ko ang paborito mong bilutsyon tea. O kaya sa coffee shop malapit sa kumpanya, pwede rin. Ano sa tingin mo? Bakit hindi pwedeng dito sabihin? Designer ye. Kinakabahan ka ba? Wala kang kinalaman dito, umakyat ka na. Hello. Pwede na kayong pumunta dito ngayon. Sa totoo lang, hindi ako pumunta dito ngayon para makipag-away sa'yo. Pinababa kita para lang makita ang iyong sinseridad. Kung gayon, ang ebidensya mo na kinopya ko ay ano? Paano nangyari ito? Ang Chengfeng Group ngayon ay nagdaos ng press conference. Pinili nila ang disenyong kanilang kwintas. Ang tema ay Star of the Ocean. Ang larawang ito at ang kwintas na dinisenyo mo para sa akin ay magkapareho. Kung gayon, bakit hindi mo pagdudahan na siya ang unang nangopya sa akin? Nagdaos na nga silang press conference. Miss Ye, sa tingin mo ba, kaya nilang maghukay ang sarili nilang libingan? Sinisira mo ang sarili mo. May kakaiba sa nangyari. Kailangan ko itong imbestigahan ng maigi bago ako makapagbigay ng sagot sa'yo. Pero ang bahagi mo, hindi ko babawasan. Muli akong magdidisenyo ng bago para sa'yo. At ang iyong dating deposito, ibabalik ko sa'yo ng buo. Sige na nga, mukhang nahihirapan ka rin naman. Nasaan si Miss Ye? Miss Ye, ayon sa ulat, may nagsabing kinopya mo ang disenyo ng alahas ng Chengfeng Group. Totoo ba ito? Hindi kita ina-report. Hindi, huwag niyo akong kunan. Wala akong kinalaman dito. Miss Ye, bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko kanina? Miss Ye, hindi ka ba nagsasalita dahil may pinangangambahan ka? Sige, magpatuloy kayo. Alis na ako. Sige, ako ang sasagot. Simula nang pumasok ako sa Lu Corporation, bawat disenyo na ginawa ko ay orihinal at pinaghirapan. Hindi ako kailaman nangopya. Kaya ba nangopya ka noon? Pero hindi mo na lang matandaan? Hindi. Hinding-hindi. Binibining Ye, maaari ko bang itanong, mayroon ba kayong alitan ni Binibining An? Inggit ka ba kay Binibining An? Ano? Nagkamali po kayo ng pagkakaintindi. Hindi po sinisikap ni Binibining Ye na agawin ang posisyong ito mula sa akin. Pantay po ang aming laban. At sa tingin ko, si Binibining Ye, bilang isang single mom, ay talagang nahihirapan. Mas karapat dapat siya sa posisyong ito kaysa sa akin. Kaya pala, ipinagkaloob ni Binibining An ang posisyon sa kanya. Napakabait talaga ni Binibining An. Nga. Xiao Chen, nasa ibaba na ang mga reporter, nagkukumpulan. Hindi mo ba talaga balak kulungan si Binibining Ye? Mas matalino siya kaysa sa inaakala ko. Kung hindi siya nangopya, makakahanap siya ng paraan para harapin ito. Kung nangopya siya, edi kasalanan niya iyon. Xiao Chen, pero si Binibining Ye ay isang designer ng Lu Corporation. Kung may mangyari sa kanya, hindi ba't masisira ang reputasyon ng Lu Corporation? Tandaan mo, ang Lu Corporation sa Rongcheng ay hindi na kailangan ng mga empleyadong ito para panatilihin ang reputasyon nito. Ano man ang kanyang posisyon, kung nakagawa ka ng mali, dapat kang magbayad. Miss Ye, may kailangan ka ba kay Marlu? Wala, naglalakad-lakad lang ako. Naghahanap ng inspirasyon. Sir, may naalala po ako bigla. Noong hindi pa po kayo nakakalabas ng ospital, nakita ko po si Miss Ye sa labas ng opisina nyo. Parang may pinagkataguan. Ano ang ginagawa niya? Nang tawagin ko siya, agad niyang itinago ang cellphone niya. Parang may kinukuhanan siya ng litrato. Sir, baka naman gusto niyang ibunyag ang sikreto ng ating kumpanya sa ating kalaban. Ang Chengfeng Group, 4 o 5 taon na silang kalaban natin. Chengfeng Group? Ano ang pangalan ng kanilang boss? Su Chancheng po. Chu Chancheng. Hindi ba siya ang tatay ni Su Linfeng? Kian, ang lakas ng loob mong magnakaw ng sikreto ng kumpanya at ibigay kay Su Linfeng. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin inaamin ang iyong pagkatao. Huwag mong hayaang makita ko ang ebidensya na sinisiraan mo ako. Ulitin ko. Hindi ako nangopya. Pero si Binibining Ye, puro salita lang. Paano niya mapapatunayan? At saka, si Binibining Ye, dati nang sinira ang engagement party ni Binibining An. Sa ganyang pag-ugali, malaki ang posibilidad na nangopya siya. Ang batayan niyo ba sa paghusgang tama at mali ay puro hula lang? Nagbabase kami sa katotohanan. At narinig ko rin, ilang araw na ang nakalipas, nasugatan si Binibining An para iligtas si Ginoong Lu. Binibining Ye, hindi ba balak mo pa ring umalis sa walang patutunguhang relasyong ito? Binibining An, ano po ang masasabi niyo tungkol sa pagiging third party? Paano niyo po ito tinitingnan? Naiintindihan ko ang pagiging irasyonal ni Binibining Ye. Kasi, isa lang ang mahal naming tao. Sa tingin ko, ang isang tao ay humaharap sa maraming pagpipilian. Sa isang pagkakamali, maaaring maligaw ng landas. Nagkamali lang si Binibining Ye sa pagbili. Naiintindihan ko siya. Ikaw. Hindi third party si Binibining Ye. Kami ni Binibining Ye ay magkasintahan. Binibining Ye, hindi pa siya kailanman naging kabit ni Numan. Linfeng, ikaw. Huwag kang magsalita, maraming nakatingin. Nga Jinwo at Jinang, si Jinang Ye ay nagtatrabaho sa Lu Corporation. Hindi may iwasan na makipag-ugnayan sa kanyang boss. May mga nakakalat ng sismis sa likod niya, at tungkol sa aking kasintahan.
Normal lang ang mga tsismis. Sa madaling salita, nililinaw ko rito, si Ginang Ye ay hindi pa kailanman naging kabit ni Luman. Kung gayon, bakit hindi nilinaw ni Ginang Ye ang relasyon sa harap ni Ginang An? Noong nakaraang 2 araw, nagkaroon kami ng tampuhan ni Ginang Ye. Nagpaparinig siya sa akin, kaya hindi niya nilinaw kay An Mengyao. Kung wala na kayong ibang kailangan, pwede na kayong magsiuyan. May trabaho pa kami mamaya. Kuya Nuyan, ang mga sinabi ko kanina ay para sa'yo. Sa akin? Kung hindi ko yon sinabi, ikaw ang magdadala ng pangalan ng pagiging kabit. Isang tabi muna natin yan. Gusto ko lang malaman, paano mo nalaman na ang mga reporter ay nasa Lu Corporation? Nadaan na naman? Huwag mo akong hawakan. May nalaman ka ba? Kailan mo nalaman? Mula nang dukutin si Doduo. Nang masugatan si Lu Xiaochen. Saktong dumaan ang sasakyan ng pulis. Gusto ko lang malaman, sa ganoong liblib na lugar, paano ka na naman napadaan at nakatawag ng pulis? At saka, ang aking gawa ay bigla na lang idineklara na kinopya. Kinopya pa sa Chengfeng Group. Inaamin ko. 5 taon nang nakalipas, nakipagsabwatan ako kay An Mengyao. Pero nang malaman kong siya ang nagpadala ng tao para banggain ka, agad ko siyang tinalikuran. Kung hindi lang talaga. Sa matinding pangangailangan, hindi ko na siya hahanapin pa. Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Bakit pati ikaw niloloko mo ako? Kuya Nuyan. Nagmamakawa ako, patawarin mo ako. Ako ang nagkamali. Magsalita ka, Kuya Nuyan. Ano ang tawag mo sa kanya? Ye Kian. Niloloko mo lang pala ako sa lahat ng oras. Ang pagpasok sa Lu Corporation. At pagnanakaw ng business plan para kay Tsulin Feng. Iyon ba ang layunin mo? Bahala ka kung ano ang isipin mo. Kaya pala 5 taon na ang nakalipas, hindi ka pala talaga namatay. 5 taon kang nagtago sa akin. Alam mo ba na sa loob ng 5 taon na yan, halos mabaliw ako sa paghahanap sa'yo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Anong karapatan mong pagsabihan si Kuya Nuyan? Kung nahihirapan ka. Sa tingin mo bayos lang siya. May cancer si Kuya Nuyan. Alam mo ba sa loob ng 5 taon na yan? Ilang beses siyang halos hindi na makabalik mula sa bingit ng kamatayan? Nasaan ka noong nagkaroon ng septisemia si Fiaotsing? Nasaan ka? Xiaotsing. Anong Xiaotsing? Ye Kian. Gaano karami pa ang tinatago mo sa akin? At si Ye Tsinduo. Ikaw ang nagturo sa kanya na tawagin akong Papa. Kaninong anak ba talaga siya? Lu Xiaochen, paano mo nasabi ang mga ganyang salita? Karapat dapat ka bang maging ama? Kaya, si Duo-Duo ang tunay kong anak, may isa pa akong anak na nagngangalang Xiaotsing. Noong nagkaproblema ang pamilyang Lu. Hindi kita mahanap. Iniwan mo ako para lang ipanganak siya? Gusto ko ring magpaliwanag. Noon, ikaw. Ayos na ba si Kian? Kian? Patawad. Doktor, sabi ng doktor, hindi ka kumain kaninang umaga. Medyo low blood sugar ka. Bibilhan kita ng pagkain. Samahan mo siya. Ako na ang bibili. Ang plano mo, hindi ko yan ninakaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako dinala rito? Lumuhod ka. Huwag kang magsasalita. Kung ano ang itanong ko, iyon lang ang sasagutin mo. Kahit ano pa ang itanong mo, basta't iligtas mo lang ang buhay ko. Ano ang relasyon mo? Kayan Mengyao. An Mengyao? Ang babaeng yan, pinagtrabaho niya ako pero hindi nagbayad. Siya ay isang puta. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa mo sa utos ni An Mengyao. Lahat-lahat, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Sa paningin ng lahat, si Ye Fifei. Ako ang taong papat at nagmamahal. Sino ka ba sa tingin mo? Kuya Xiaochen, nakabalik ka na. Kuya Xiaochen, nakabalik ka na. Gumaling na ba ang sugat mo? Matagal nang gumaling. Maliit na sugat lang, ayos lang. Ngayon, hindi na masakit, di ba? Hindi na masakit. Ang galing mong umarte. Siyempre, hindi na masakit. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ko maintindihan. Alaga? Masakit. Nang mag-utos ka ng tao para magmaneho, para banggain si Kian Kian, bakit walang nagtanong kung masakit ba kay Kian Kian? Kuya Xiaochen, ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Sobrang mahal mo si Kian Kian, pero hindi niya pinahahalagahan. Niloko ka pa niya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Kuya Xiaochen, isipin mo na lang noong panahong wala kang pera, binigyan kita ng pundo para makabangon ka uli. Patawarin mo na ako. Anmengyao. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nakalimutan mo na ba kung paano nakuha ang perang yan? Ngayong hapon, ihahatid ni Xiangming ang mag-asawang Lu sa party. Kinutkot ko na ang brake system ng sasakyan nila. Siguradong mamamatay silang tatlo ngayon. Kaya bumagsak ang Lu Corporation. Matapos bilhin ni Song Wei ang Lu Corporation, binigyan kanya ng pera. Tapos ibinigay mo sa akin ang pera para makabangon ako muli. At sinaktan mo pa ang anak ni Kian Kian, kaya nagkaroon siya ng sepsis pagkapanganak. At ano ngayon, Lu Xiaochen, masarap ba ang human blood steam bond? Ang Lu Corporation ngayon ay itinayo gamit ang dugo ng iyong mga magulang. At ang anak mo rin. Halos mamatay sa. Intensive care unit noon. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong simula ngayon, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo? Ikaw ang bulag. Itinulak mo ang lahat ng responsibilidad kay Qianqian. Pinabayaan mo siyang magdusa ang 3 taon. Lu Xiaochen, habang buhay ka nalang mabubuhay sa pagsisisi at panghihinayang. Dalhin niyo si Anmengyao. Ikulong siya. Deserve mo yan. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Ye Kian Kian. Kian Kian. Alis na si Tito sa Rongcheng. Si Tito ang nagkamali. Hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong masilaw sa pera. Pagkatapos nito, alagaan mo ang sarili mo. Kung hindi dahil kay Anmengyao na nagpakulong sa'yo noon, Patuloy ka bang makikipagtulungan sa kanya? hindi ako kailanman lalabas. Para ituro siya. May kasalanan si Tito. Ituro mo siya. Ito ang huling bagay na magagawa ni Tito para sa'yo. Ikaw at si Ginoong Lu ay dapat maging masaya. Kian Kian, umuwi na tayo. 8. Ako ang dahilan ng paghihirap mo. Tingnan mo ito. Naggad na esta ko. Si Itsinduo ay tunay ngang anak mo. Salamat, Lolo, sa pag-iisip pa rin sa aking mga problema. Nakakatawa isipin. Ako, bilang pinuno ng Lu Corporation, ay hindi man lang maprotektahan ang sarili kong asawa at mga anak. Ang mga salitang pagsisisi na ito, kahit paulit-ulit, ay walang silbi. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano mo babayaran si Kian Kian at ang 2 mong anak. Naipakulong ko na si Anmengyao. Nasa batas na siya. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin niya sa bilangguan. Pero ngayon, hindi ko talaga alam kung paano aliwin si Kian Kian. Masamang balita, young master. Nawawala po ang ginang at ang binibini. Ano? Hindi ba sasama si Mama at Papa sa atin? Jojo, ako na lang ang mag-uwi sa'yo, okay ba? Ayoko. Gusto ko si Papa Superman. Dodo, mag-isa lang si Kuya sa M-Country, di ba? Hindi mo ba namimiss si Kuya? Hindi. Pero kailangan din ni Kuya si Mama. Hindi ba maganda kung sabay tayong pupunta para makasama si Kuya? Pero namimiss ko si Papa. Tara, sanduin natin si Kuya. Kian Kian, Young master, dahan-dahan. Papa. Papa, sasama ka ba sa amin? Akala ko hindi ko na makikita si Papa. nandito na ako, di ba? Kian Kian. Kahit para lang sa mga bata, pwede ka bang manatili? Kian Kian. Nagkamali ako. Patawad sa'yo at sa mga bata. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong bumawi? Magiging isang mabuting asawa at ama ako. Ginoong Lu, nakalimutan mo na ba? Matagal na tayong naghiwalay 5 taon na ang nakalipas. Ayos lang. Pagkatapos ng 5 taon, gusto mo bang
Maging ginanglu ulit. Mama, pumayag ka na kay Papa. Ginang, pumayag na po kayo. Lu Xiaochen, sinasadya mo ba akong ipahiya sa publiko? Asawa ko. Siya ang anak mo. Xiaoxing. Mama, sino ka, tiyo? Xiaoxing, ako ang papa mo. Nagsisinungaling ka. Kung may papa ako, hindi sana nahihiyapan ang mama ko. Xiaoxing, siya talaga ang papa mo. Pumunta si mama sa Rongcheng at dinala ang papa mo pabalik. Dinala lang kaya bumalik ang papa, hindi siya karapat-dapat. Xiaoxing, mula ngayon, magiging karapat-dapat akong papa. Poprotektahan ko si mama, si Duoduo, at si Xiaoxing, okay? TSK, kapag lumaki ako, kaya ko ring protektahan si mama. Gusto mo talagang maging papa ko? Tingnan natin ang performance mo. Kung gayon, gaano ba ako dapat maging mahusay para lang masayahan si Xiaoxing? Una, kailangan mong matutong magluto. Sa mga panahong wala si mama, si papa ang magluluto para sa akin at sa kapatid ko. Magluto. Said. At kailangan mo ring basahin ang mga libro sa pagpapalaki ng bata. Bilang isang ama, kailangan mo ring mag-ipon ng kaalaman para alagaan kami ng kapatid ko. Sige, may iba pa ba? Mayroon pa. Patlo tandang bawas dalawa tandang bawas isa. Ngiti. Tingin sa kamera. Asawa ko, napansin mo ba? Si Xiaoxing kamakailan, mas lalo akong nagugustuhan. At saka, kagabi hinalikan ko siya, hindi man lang siya umalma. Hindi ba dahil binilhan mo siya ng mga laruan? Ang tawag dyan ay equal exchange. At saka, alam ni Xiaoxing na natapos ko ng basahin ang libro sa pagpapalaki ng bata, kaya binigyan niya ako ng pagsusuli. Huwag ka, ang sulat kamay ni Xiaoxing, medyo kamukha ng sa akin. Alam mo naman si Xiaoxing, kung mabait ka sa kanya, magiging mabait din siya sa'yo. Kung gusto mong makatulog kasama siya mamayang gabi, kailangan mong... Alam ko, bibili ulit ako ng laruang kotse para sa kanya bukas. Bibili ulit ako ng laruang kotse para sa kanya bukas. Tara na.